Yung pilay na iyon. Bilisan mong linisin itong basura. Putang ina, ang bilis tumakbo ng mga yon. Oo nga, ay bahala na, exhibition game lang naman, sapat na yan. Yung mga yon, ang left midfielder nila, may injury dati ang kanang paa. Sa second half, pwede ninyong atakihin sa likod ng kanyang kanan, magkunwaring aatake sa kaliwa para maakit ang left midfielder na pumasok sa loob. Pagkatapos ilipat ang bola, atakehin ang bakanting espasyo sa likod. At saka, kapag nakuha ng center forward nila ang bola, Pwede ninyo siyang palibutan ng 2 tao. Sa ganitong paraan, sigurado na ang panalo. Narinig mo ba? Isang pilay na namumulot ng basura. Paano niya nagawang turuan tayong maglaro ng football? Atake sa likod ng kanang bahagi. Alam ba ng pilay mong paa kung paano tumakbo? Umalis ka na. Layas-layas, pumunta ka kung saan ka masarap. Huwag ka rito, nakakahiya. Baba. Putang ina, kung magpapatuloy ito, talo tayo. Sabi niyang pilay na namumulot ng basura. Subukan natin. Wala tayong choice. Subukan na natin. Tara. Goal. Ang galing, gumagana talaga. Ituloy natin mga kapatid. Ituloy natin. Sige, go lang. Goal. Goal. Ang galing ninyo. Anong ginagawa mo? anong nangyayari? Huwag hayaang makapuntos sila. Talo tayo. Ano ba talaga ang ininom ng mga iyon? Napakasama nila. Paano nila nalaman na may injury ang kanang paa ko? Tara. Ang galing ng namumulot ng basura na yon. Oo nga, oo. Nasaan siya? Alam ko na, yung pilay na yon, hindi kaya siya. Si Chen mo? Nakita ko ang payo mo kanina. Ikaw ba yung namuno sa Donggu team at tinalo ang Samba team, ang wind-chasing ball god? Ang hari ng bola. Mali ka ng tao. Ikaw yan, Chen mo. Matagal na kitang hinahanap. Kailangan kita. Gusto ko maging coach ka namin. Coach. Hinahanap mo ako, itong mangingialam ng babae na nanakit ng mga kasamahan na isang walang kwentang tao para maging coach? Ang balita nun. Yung mga bagay na yon, malaki ang naging issue. Sa totoo lang, kakabalik ko lang mula sa ibang bansa, hindi ko masyadong alam ang loob. Pero nag-research ako tungkol sa'yo, kasama na ang iyong tactical na pananaw kanina. Yun ay talagang world class. Kailangan ko ang iyong kakayahan, ang iyong technique para tulungan akong pamunuan ang team. Technique lang. Naiintindihan ko. Hindi katulad ng tatay mo, wala kang kakayahan at kwalipikasyon para kontrolin ang Lin Corporation. Ang Lin Corporation ang nangunguna sa industriya ng sports. Nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ipagkakatiwala sa iyong isang batang babae na walang karanasan, hindi ba parang laro lang yon? Ang Lin Corporation ay ang pinaghirapan ng tatay ko sa buong buhay niya. Bakit ko ibibigay sa inyo? Dahil isa ka lang batang babae. Sige. Dito, bibigyan kita ng magandang paraan. Gumawa ka ng isang football team. Kung makapasok kayo sa semis ng Dongzhou Cup, kung gayon ay kikilalanin ang iyong kakayahan. Kung hindi, kailangan mong ibigay ang iyong shares at umalis sa Lin Corporation. Walang problema. Ako ang tito mo ay sisiguraduhin na sa buong buhay mo hindi ka magkukulang sa pagkain at damit. Yung mga matatandang iyon, gustong lamunin ang shares na iniwan sa akin ni Itay, semis. Ang tanging paraan ay ang kumuha kay Chen mo, ang dating hari ng bola bilang coach para magkaroon ng kaunting pag-asa. Technique lang. Chen mo, maaari pa nating pag-usapan ito.
Kung hindi magbabayad ngayon, lumabas kayong lahat. Aling Marta, Babalikan namin ang pera. pwede bang bigyan pa ng ilang araw? Laogi, Ikaw din, lumabas. lumabas. Wag! Bitawan mo ang tatay ko. Aling Marta, Lumabas. tigil. Ikaw. Ikaw, anong ginagawa mo, Aling Marta? Hindi ba sinabing magbabayad? Chankwesi. Kung hindi mo ibibigay ngayon ang upa at utang, kayo tatlo lumabas agad. Aling Marta, bigyan mo pa ako ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, agad ako makakatanggap ng sahod. Sa oras na yon, kasama ang interes ibibigay ko sa'yo. Okay lang? Wala, 'di ba? Wala kung gayon, kayo tatlo lumabas agad matulog sa kalsada. Aling Marta, ito ang bahay ko. Hindi pwedeng ito. Babalikan ko ang pera. Bigyan mo pa ako ng oras, siguradong ibibigay ko. Bahay mo, pwe. Ito ang bahay ko, pinaupahan ko ito sa iyo. Paano gusto ninyo pang angkinin? Sa tingin ko kayo tatlo ay mga peste. Kaya pala napilayan ang binti mo. Tiyak na dahil sa masamang gawain na bunga ng sobrang kasamaan. Huwag mong murahin ang kuya ko. Bawal bang murahin? Sige, wag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Kuya, Lumabas! 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 Tigil. Magkano utang niya sa'yo? Sabihin mo ang halaga kasama interes. 3 buwan na upa dagdag gastos sa gamot ng tatay niya. Ate interes. Kabuo ang 18,000. Hindi. 20,000. Narito ang 25,000. Ang sobra pambili para umalis ka agad. Ang upa mo lang ngayon, ako na ang magbabayad, huwag mo na silang guluhin. Ang babaeng ito ay parang Diyos ang mahabagin. Mapagbigay, sige, aalis na ako ngayon. Aalis na ako kaagad. Chen mo. Ang aking naunang alok ay valid pa rin. Kailangan kitang maging coach upang dalhin ang aking koponan sa top 4 ng Dongzhou Cup. Kung papayag ka, makikipag-ugnayan ako sa sikat na doktor para gamutin ang binti mo para makabalik ka sa larangan. At aayusin ko para sa tatay mo ang pinakamahusay na ospital sa lungsod para sa kanyang paggamot. kuya. Sige. Sumasang-ayon ako. Tara. Ito. Limitado ang pondo, kailangan magtipid. Dumating na ang coach natin. Magandang araw, coach. Binibining Lin, niloloko mo ba ang football? Chen mo, pakinggan mo ako. Ang mabait kong pamangkin, akala ko. Anong klaseng coach ang dinala mo? Ito ang eksperto na inimbitahan mo? Yung walang kapantay na kasikatan noon pero lumabas na. Babae ang nilalandi at binubugbog ang teammate ang gago. So siya ang Diyos ng hangin na manlalaro, di ba? Tingnan mo ang itsura mo ngayon, hindi ka na makalakad. At itong basurang ito, magtuturo pa ng football? Anong coach ang kinuha ko? Anong kinalaman mo? Ito ang field na pinaupahan ko.
Ngayon, umalis na kayo. Pamangkin ko, ang tito mo nagpapaalala lang ng mabuti bago ang Dongjo Cup. Wala pang isang buwan ang natitira. At kayo, mga magaling na ito, makakapasok ba sa top 4? Hindi ko kailangan ng iyong kabutihan. Alam ko ang gagawin ko. Patutunayan ko sa iyo ng patas at matuwid. May kakayahan ako at karapat-dapat na pamunuan ang Lin Corporation. Isang tanga, isang pilay. Mga walang kwenta. Bahala ka. Umalis na tayo. Chenmo, naniniwala ako na ikaw, na pilay, at nagsisikap na sustentuhan ang pamilya. Ang Diyos ng hangin ay hindi ang sinasabing scumbag. Miss Lin, hindi ka naman naghihirap, pero ang mga manlalaro na kinuha mo Bawat isa sa kanila. ay napakawalang kwenta. Hindi naman ako hindi naghahanap ng magagaling na manlalaro, pero lahat sila ay inagaw ni Lin Jingming sa mataas na presyo. Tanging mga katulad mo. At katulad nila ay hindi napapansinin ni Lin Jingming. Ate. Ito ang coach na pinaghirapan mong hanapin? Bakit pilay? Isang pilay, marunong ba mag-football? Baka mamaya ang kabilang paa naman masipa niya at mabali at kailangan pa naming tumawag ng ambulansya para sa kanya. Tianchi, tumahimik ka! Mag-sorry ka agad sa coach. Ate, kaya mong kumuha, hindi ako pwedeng magsalita. Tingnan mo ang kinuha mo mga walang kwentang manlalaro at coach. Sino sa kanila ang maaasahan? Sa kanila, gusto mong pumasok sa top 4? Nanaginip ka? Sayang naman, gustong gusto kitang tulungan. Ngayon sa pilay na ito ka pumanig, sinisigawan mo ako? Ang kupo ng ito. Hindi na ako sasama. Tianchi, bumalik ka. Ate, ikaw at ang pilay mong coach at ang circus ay maglaro kayo. Ako ay hindi nasasama sa inyo. Ito. Ngayon, alam mo na ba, Lin Tianchi, ngayon naniniwala ka na inimbitahan ko ay isang tunay na dakilang coach. Maglakas loob sabihin na ang coach ko ay walang kwenta, ang aking kupunan ay sirkos. Maniwala. 100 maniwala, 10,000 maniwala. Ate, mali ako. Tama ang paningin mo, ang talas ng paningin mo. Hindi ito dakilang coach. Para talagang Diyos na bumaba sa lupa. Coach. Kilala mo ba si Jui Feng Chushen? Siya ang nagturo sa iyo? Ipakilala ko ng may paggalang ang nakatayo sa harap mo ngayon. Ay si Jui Feng Chushen Chen mo, hindi lang pareho ng pangalan. Ano? Jui Feng Chushen, paano naging isang pilay? Hanggang ngayon ang aking espesyal na galaw, ang tahimik na bala, wala pang ibang tao ang marunong. Diyos ko, talaga kayo. Kayo talaga ay Jui Feng Chushen Chen mo, Diyos ko. Hindi ba ako nananaginip? Coach, pasensya na. Hindi kita nakilala kanina. Hindi kita nakilala nung panahon na naaksidente kayo. Lahat ng online na mga video ng inyong laro, mga HD na larawan halos. Nawala ng isang gabi. Ako ay palaging ang inyong masugid na tagahanga. Alam ko na ang mga balita online. Tiyak na peke lahat. Paano kayo maaaring maging ganong tao? Ang mga bagay na nangyari huwag na nating banggitin. Kalimutan ang dati mong lahat ng natutunan, kalimutan Jui Feng Chushen. Tumayo ng maayos. Ako ang inyong coach, Chen mo. At kayo ay ang pinakamasamang grupo ng mga manlalaro na aking nakita.
Inimbitahan ako ni Amo Linway, ang target ay top 4 ng Dongjo Cup. Sa inyong kasalukuyang estado ay isang panaginip. Kaya simula ngayon gagawin ko sa inyo ang demonyong pagsasanay sa pinaka-espesyal na paraan upang makuha ang bawat isa sa inyong mga bagay na wala sa iba. Simula ngayon, magsasagawa ng pagsasanay sa focus at lakas ng loob. Ano to? Ventilador. Unang paraan, sa gitna ng malakas na alon, ako'y nakatayong matatag, paraan ng pagkain ng noodles. Isipin nyo, nasa loob ng bagyong may dulyof antas, kumain ng isang mangkok ng mainit na instant noodles. Huwag matapon. Kahit isang patak ng sabaw, huwag matapon. Nasa lang chopsticks? Kung walang chopsticks, paano kakain? Sa isip lang ba? Dagdag ensayo. Coach, ano ang kinalaman nito sa football? Ano ba? Malaki ang kinalaman. Ito ay magsasanay sa inyo sa gitna ng mga fan ng kalaban ng malalakas na buos at panlalait at pang-aasar. Nang tumpak na maipasa ang bola sa loob ng goal, malakas na puso. Talagang Diyos ng football, ang galing ng paraan. Ikalawang paraan. Walang awang bakal na pang-ipit na pamamaraan ng pagpigil sa pandama ng kamatayan. Ipitin ito sa inyong mga muka sa anumang bahagi kung saan nararamdaman ang sakit. Magaling. Damhin ang sakit na ito. Pagkatapos, kalimutan ito. Sa larangan ng football, ang sakit ng mabaling binti ay pwedeng mangyari anumang oras. Tulad noong ako'y dumaan din dito. Sa madaling salita, kailangan matutunang baliwalain ang sakit. May daladalang clamp sa buong field, 3 ikot ng frog jump. Ay nako! Oh. Sino ako? Nasaan ako? Bakit ba ako nagfo-football? Pakiramdam ko, Ang aking kaluluwa, umiikot pa sa loob ng ventilador. Ang gawain ngayon ay para pukawin ang inyong potensyal. Baguhin ang inyong pananaw. Tandaan, ang football, hindi lang sa loob ng field, isang sport ng pagtakbo, mas naroroon pa sa bawat sulok ng buhay. Paalala para bukas, kasama ang mga nanay na sumasayaw sa plaza, pag-aagawan ng lugar, practice na parang totoo. Tapos na. Ano itong baliw na paraan ng pagsasanay? Linway sa utak mong to. Kung talagang hahayaan kang mamahala sa kumpanya, yun ang tunay na sakuna. Bakit ka nandito ulit? Hindi ka welcome dito. Dati, ikaw at ang inyong sirkos ay walang karapatan sumali sa East Continent Cup, pero ako, ang tito mo, gumamit ng kaunting impluensya at nakakuha para sa inyo ng kwalipikasyong sumali. Pero napanood ko kanina, ang training nyo, bigla akong nagkaroon ng bagong ideya. Bakit hindi taasan natin ang pusta? Ikaw, kaya mong tumaya. Paano mo gustong tumaya? Kung ang iyong koponan ay makapasok sa semifinals, tutulungan kita ng buong puso para umangat sa kumpanya. Pero kung matalo ka, Linway, hindi lang dapat na ibigay mo ng libre ang iyong mga bahagi sa kumpanya. At sa pulong ng lupon, kailangan mo ring aminin sa publiko na ang iyong ama, noong siya ay namumuno sa grupo, ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa estratehiya. Ako lang ang makakapanguna sa Yongkang Group. Sobra naman yan, ate. Huwag mong sasang-ayunan yan. Sige. Dapat patas ang taya. Kung makapasok kami sa semifinals, ibibigay mo ang lahat ng iyong bahagi. At aalis ng wala. Lumayas ng tuluyan sa Yongkang Group. Sa inyong grupo ng mga clown at sa lumpo na ito, sige, tatanggapin ko ang taya mo. Sa oras na yun, mamamasdan ko ang buong pamilya ninyo na mapahiya at mawalan ng dangal. Ate, nababaliw ka na ba? Masyadong malaki ang taya na ito, masisira tayo nito. Tianzi. Mula nang bumagsak si tatay, wala na tayong atrasan. Tiyan mo ang pag-asa nating lahat. Nakasalalay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kung mas malakas ang kanyang pangungutya ngayon, sa bandang huli, lalo siyang babagsak ng matindi.
Uy, Ate Mingyu. Pumayag ka na ba? Ang galing. Dadalhin ko siya agad dito. Chen mo ang magaling na doktor na hinanap ko para sa'yo ay pumayag na gamutin ang iyong binti. Ate Mingyu, ito yung ilang beses kong nabanggit si Chen mo ang coach ng team namin. Chen mo siya ito, Su Mingyu, CEO Su, ang matalik kong kaibigan at eksperto sa medisina. Magandang araw, CEO Su. Dati, tingnan ko yung mamahaling binti mo. Lumang pinsala na naipon. Barado ang mga meridyan. Ang natural na ki ay dumadaloy ng kusa. Itong buto ay isa sa 1,000,000 na likas na talento sa martial arts. Ang Liu Yun needle technique na ito makakatulong sa'yo na linisin ang mga meridian. Tuwing kalahating buwan, mag-a-acupuncture ako sa'yo isang beses. Sa loob ng 3 buwan, ang iyong binti tiyak na gagaling na parang dati. Salamat, Sir Su. Ang kanyang binti ako ang mag-aalaga na pagalingin siya. Pero wait. Ang inyong pusta, hindi ko pa rin ito gusto. Matagal na tayong magkakilala sa loob ng maraming taon. Ngayon ay may problema ka, hindi ko rin pwedeng tumingin lang. Ganito na lang. Simula bukas, pupunta ako sa inyong team bilang doktor ng koponan para suportahan ka. Talaga? Ang galing, Ate Mingyu. Ang galing ng iyong medical na kakayahan kung sasali ka sa aking team. Iyon ay parang dagdag na pakpak sa tigre. Bilis. Takbo. Upset Prinsesa Lin Wei ng Lin Group ang kanyang team na mga Wanderer nakapasok sa qualifying nanalo sa unang laban. Isa pang round. Isa pang hakbang. Ang mga Wanderer ay pumasok sa top 32. Ang internal na away sa Lin Group nagdulot ng mainit na talakayan. Panatilihin ang bilis. Laban, huwag tamarin. Hindi ko na kaya, coach. Nakamamanghang comeback, ako ang mga Wanderer na ito isang grassroots na football team. Ay nakapasok sa top 16. Prinsesa Yongkang Lin Wei kaya ba niyang manalo sa taya? Milagro ang dark horse ng mga Wanderer ay bilang nangunguna sa qualifying matagumpay na pumasok sa Dongzhou Cup Top 8. Ang pamumuhunan ni Prinsesa Yongkang Lin Wei ay nagsisimulang magbunga. Tingnan mong mabuti. Isang grupo ng mga pangit. Nakapasok sa top 8. Kasalanan ko na minamaliit ko sila. Akala ko si Lin Wei na batang babae naglalaro lang. Hindi ko inaasahan na may kasamang baliw. Gumawa ng circus at talagang naging maayos sila, hindi pwede. Hindi na sila dapat umusad pa. Kung umusad pa sila pasok na sa top 4, ang tayaan ko sa babaeng iyon. Matatalo ako. Sa susunod na laban para sa top 4, ayusin mo ipaglaban sila laban sa team natin. Thunder Team. Thunder Team, ang Thunder Team ay runner-up noong nakaraang season. Malakas sila para labanan sila madali lang. Ang manalo, hindi sapat. Gusto ko ring bigyan ng babaeng walang takot isang aral na hindi niya makakalimutan. Sabihin sa kapitan ng Thunder Team si Gabo Villanueva. Yung tumatalon na pinakamalikot ang pangalan Lin Tianxi. Gusto kong ang kanyang binti na ipinagmamalaki sa larangan masira ng tuluyan. Tulad ng kanyang pilay na idolo. Mr. Lin, ang peligro ba ay masyadong malaki? Ngayon mataas ang atensyon ng publiko. Hi. Ang laro syempre may mga aksidente. Gawin mong malinis. Gusto kong malaman ni Lin Wei ang kalabanin ako mawawala sa kanya ang lahat. Bumili ng ilan mga manlalaro ng mga Wanderer kasama ang pilay na coach. Sabihin sa kanila walang problema sa pera, huwag hayaan silang pumasok sa top 4. Naiintindihan mo ba? Oo.
Bakit nakaupo ka pa sa binti ko? Sige, gawin mo na. Sige. Laban para sa top 4. Ipapakita ko sa inyo. Maging katawa-tawa. Ano to, si Chenmo ba talaga ang lalaro? Hindi ba to nakakatawa? Coach, ikaw na ang bahala. Ate Mingyu, ang binti niya? Hindi binti, ang puso niya ang nakakandado. Buwisit na lumpo. Mamatay ka na. Buwisit na lumpo. Akala mo mananalo ka sa akin? Ano bang nangyari kay Chenmo? Walang reaksyon. Ang dati niyang sugat ay hindi pa talaga gumaling. Mahirap pa rin para sa kanya ang sumali sa laban. Akala ko kaya pa niyang tumagal. Walang kwenta. Alis na, alis na. Umalis ka na, huwag ka nang tumingin. Ikaw pa? Akala mo mapipigilan mo ako? Bong, ingat. Joel? Oscar. Aaron. Buwisit na taba, mamatay ka na. Huwag. Pako. Hindi pa tayo natalo. Coach, ang pangarap natin. Ay hindi pa nasira. Bilis, pigilan mo siya. Ibigay mo sa akin. Bagsak. Coach, sige. Naniniwala kami sa iyo. Coach, tiyak na mananalo tayo. Jinwoo Changhongguari. Ay sus, ano yung nakita ko? Pumuntos na ang pilay. Iyon ang Changhong Guanri. Ito ang signature move ng Drifeng Chushen. Siya nga si Chenmo. Goal! Goal! Hindi ka panipaniwala. Hindi makapaniwala. Ang pilay na si Chenmo, makabalik pa kaya siya sa trono ng hari ng bola? Ang unang tira niya pagkapasok sa laro ay ginamit ang kanyang signature move, ang Changhong Guanri, pumasok sa goal ng Kulog Team. Isang himala ang nangyayari. Chenmo. Nagawa niya kahit pilay. Tingnan mo ate, sinabi ko na sa'yo, ito ang tunay na Diyos. Ate, ligawan mo siya. Kung magkakaroon ako ng ganyang bayaw, ang galing. Ano bang sinasabi mo? Siya ang sikat na hari ng bola. Paano naman ako magugustuhan yan? Manood ka ng maayos. Ang talento, ang sigasig kung hindi siya sasama sa aming Taiji Men ay isang panghihinayang sa martial arts. Imposible. Hindi ba pilay ang binti ng taong ito? Anong klaseng halimaw ito? Depensa, depensa. Pumasok na naman. 7-7 na. Dalawang magkasunod na puntos ang Thunder. Wala pang 30 segundo ang natitira sa laro. Wala nang pag-asa ang mga Wanderers sa semifinals. Ay, Director Lin, bakit ka nandito? Director Lin, maupo po kayo.
Linway. Akala mo sa tulong ng dating basketball god na ito ay maaari mong baliktarin ang sitwasyon. Ang naive mo. Ang Yongkang Group ay akin lamang. Chenmo, ginawa mo na ang iyong makakaya. Kahit matalo ka sa taya na ito, hindi mo pa rin ikinakahiya ang pangalan ng basketball god. Mabuti nang matalo, sumunod ka na lang sa akin at matuto ng martial arts. 5 taon na ang nakalipas na kaya kong gumawa ng himala. Ngayon pagkalipas ng 5 taon, kaya ko pa rin. Halika, lumapit kayo. Sumusuko na ba kayo? Natatakot na kayo? Nakalimutan na ba ninyo ang pawis na inyong ibinuhos? Nakalimutan na ba ninyo kung bakit kayo pumunta rito? Alam ninyo ba ang maalamat na kuponan at ang ordinaryong kuponan ano ang pinakamalaking pagkakaiba? Iyan ay ang hindi pagsuko. Meron tayong kung few football, hindi pa tayo natalo. Makinig sa coach, lupigin natin sila. Oo, laban tayo sa kanila. Halika. Mga Wanderer. Panalo tayo. Hindi pa rin sumusuko si Chenmo. Pinapalakas pa rin ang loob ng kanyang mga kasamahan. Kahit natiyak na ang pagkatalo, ngunit sa natitirang 30 segundo, ano pa kaya ang kanyang mga nakatagong alas na magagamit? Hoy, Lumpo, nabubuka na ba? Ganyan ka pa gustong manalo? Nakakatatawa, namamatay ako sa kakatawa. Huling 30 segundo, kayong mga walang kwenta, may magagawa pa ba kayo? Tara. Huwag kayong makinig sa kanila, manatiling focus. Coach! Muling nag-alab ang diwa ng mga Wanderer. Inilalagay pa rin nila ang huling pag-asa kay Chenmo. Ibibigay nila ang huling bola kay Chenmo. Magtatagumpay kaya ang Thunder Team? Coach, saluhin mo ang bola. Ang galing. Mga Wanderer, nagkaisa at nagpasa ng bola. Kaya ba ni Chenmo na samantalahin ang pagkakataong ito? Anak nang, ano ba ang ginagawa ni Chenmo? Pumikit pa siya. Nababaliw na ba siya? Magaling. Mukhang tiwala si Chenmo. Meron ba siyang tunay na paraan para makalabas sa pagkakulong? Nagpapakamisteryoso. Ang Tai Chi ay hindi paggamit ng puwersa para lumaban. Ang puso nito ay ang pakikinig at paggabay. Damhin ito, gabayan ito, hayaan ang tapang ng kalaban na maging sandata mo para lumaban. Limang segundo na lang ang laban. Pumapasok si Chenmo sa penalty area. Chenmo, magsha-shoot ba siya? Coach! Magkakaroon ba ng milagro ngayon? Pigilan siya! Yan na. Ano, paano nangyari ito? Meron akong sapat na ebidensya na ang mga Wanderer ay may malukhang paglabag. Ang kanilang kapitan ay gumagamit pa ng droga. Kaya, wala silang karapatang pumunta sa semifinals, dapat bawiin ang resulta ng mga Wanderer. Cheating droga, totoo ba yan? Sabi ko na nga ba isang pilay, paano siya naging ganito kagaling? Tiyak na gumamit ng droga. Buwisit. Hindi na mabuti kahit 5 taon na ang nakaraan. Ngayon ay mas malala pa. Lin Jingming, nagsisinungaling ka. Ang coach ko ay nanalo sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan. Naninirang puri ka. Nakakadiri. Lin Jingming, sobra ka na. Natalo sa laban, gagamit ka ng ganitong mababang paraan para manira ng iba. Si Chenmo ay nanalo sa pamamagitan ng kanyang determinasyon at kakayahan. Sa laban. Paninirang puri. Isang taong pinatunayan ng doktor na halos hindi na makapaglaro ng football. Isang taong sa paglalakad ay pilay-pilay. Paano posible na sa larangan ay may pambihirang mga sipa at galaw? Ito ay hindi makatuwiran. Ang tanging paliwanag ay umiinom sila.
ng bagong uri ng ipinagbabawal na gamot na pumupukaw sa kakayahan ng katawan. Hindi ito nahuli bago ang laban. At saka, itong si Chenmo, 5 taon na ang nakaraan ay nahayag na upang makamit ang kanyang layunin gumagawa ng lahat. Nilalandi niya ang may asawa. Binubuli niya ang mga kasamahan sa koponan. Ang basurang tao na ito, sa gipit na sitwasyon ay gustong bumangon. Kaya't naglakas loob. Gumamit ng ipinagbabawal na gamot, ito ang pinakamakatwirang paliwanag. Buwisit na tiyan mo. Umalis ka sa mundo ng football, buwisit na tiyan mo. Umalis ka sa mundo ng football. Basurang koponan sumasanggalang sa rapist. Basurang koponan. Sumasanggalang sa rapist bawiin ang kwalifikasyon ng mga wanderer. Coach Chenmo, para sa katarungan ng laro at kalinisan ng football. Magsasagawa kami ng agarang drug test sa iyo. Mangyaring makipagtulungan. Huwag. Dahil lang sa kanyang walang basehang akusasyon magda-drug test, ito ay isang malaking insulto kay Chenmo at sa mga wanderer. Ate, wag mong hayaang dalhin nila si Coach. Head referee drug test. Handa kong makipagtulungan pero ang drug test ay hindi laro. Hindi ito dapat maging kasangkapan ng mga taong hindi kayang tanggapin ang pagkatalo para sirain ang kalaban at dungisan ang inosente. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin? Kung ang resulta ng drug test ay magpapakita na malinis ako, negatibo ang resulta ng drug test. Kung gayon, Ginoong Lin Jingming, ngayon, sa harap ng maraming tao, sinadya mong siraan ang manlalaro, ginulo ang kaayusan ng laro, sinira ang reputasyon ng Dongzhou Cup, dapat kang parusahan ng naaayon. Kung may nagsira kay Chenmo, ang komite ng organization ay sa kanya at sa kanyang mga kasamahan sa loob ng susunod na 3 taon ay bawal sumali sa anumang kompetisyon ng football na may kaugnayan sa football. Ginoong Lin, handa ka bang tanggapin ang mga kahihinatnan ng paninirang puri? Ang ganda-ganda ng sinabi mo dahil natatakot ka, di ba? Hindi ako maloloko sa iyo. Sige. Ako, Lin Jingming, ay laging tapat at malinis sa aking mga gawain. Dahil naglakas loob akong magduda, dapat kong panindigan ito. Kung ang iyong drug test makapagpapatunay ng iyong kawalang sala, tatanggapin ko ang parusa nang walang pagrereklamo. Sige, kung ganoon, agad na gawin kay Chenmo ang urine test at blood test. Para matiyak ang katarungan, susubaybayan namin ang buong proseso. Huwag kang mag-alala. Pilay ka. Talo ka na. Tingnan nyo, ang yabang pa nila. Kapag lumabas na ang resulta, diretsong diskwalipika sila. Tingnan mo yung Pilay kung paano siya magyabang. Mas mabuti pang permanenteng band. Matapos ang pagsusuri, negatibo ang resulta sa pagsusuri ni Chenmo. Wala siyang kasalanan. Yehey! Alam ko na walang kasalanan ng coach. Yehey! Imposible. Talagang imposible. Humihingi ako ng muling pagsusuri. Mr. Lin, bantayan mo ang iyong mga salita at kilos. Ang resulta ng pagsusuri ay may autoridad. Lin Jingming, nanalo ako sa taya. Pumasok ang mga wanderer sa semifinals. Oras na para umalis ka sa pwesto. Lin Jingming. Nakita mo ba? Ang football ay maaaring matabunan ng dilim, ngunit ang tunay na pagmamahal at pawis kaysa sa mga pakana at kalkulasyon ay mas malapit sa sikat ng araw. Ay, pasensya na. Pasensya na. Bawal manigarilyo sa loob ng stadium. Isang hindi kapani-paniwalang himala. Ang dating Diyos ng bola pinamumunuan ni Chenmo, dating tinatawag na ang Sirkos mga Wanderer. Sa wakas, bilang isang dark horse, Isang Pilay ay kayang maglaro ng football. Chenmo, talaga namang binigyan mo ako ng sorpresa ah. Sabi ko, papawalain ka sa football. Parang hindi mo ako pinagbigyan. Ginongwang masakit po. Sa Jiangcheng, wala pang taong hindi ako nire-respeto.
Coach, bilisan mo naman. Si ate sa dating lugar na Dapaydang nag-book ng super VIP seat. Walang limit ang seafood at beer. Kung malate tayo, ang lobster ay mauubos ng matakaw na si Paco Bautista, maubos lahat. Ano sinasabi mo, Xiao Tian? Ako ang bahala na magtabi ng isa para kay coach. Mag-iwan ng isang malaking lobster. Sige, kayo na muna. Mag-aayos muna ako ng mga kagamitan. Sasarhan ko ang pinto at bintana, saka ako susunod. Sige, okay. Kami na mauuna para pumili ng upuan at umorder. Pagkatapos mong mag-ayos, bilisan mo dumating. Ngayong gabi, hindi tayo uuwi hanggang lasing. Oh, hindi tayo uuwi hanggang lasing. Sige, alis na kayo. Tara! Kakain ako ng marami. Chen mo. 5 taon na tayong hindi nagkita. Itong pilay mong binti ay mas maliksi kaysa dati. Wang Tianhao? Nagdala ka ng grupo ng mga pangit na manlalaro. At nakapasok sa top 4. Ang galing mo naman. Nakalimutan mo na ba? Kung ano ang sinabi ko sa iyo 5 taon na ang nakaraan. Parang sinabi kong paalisin ka. Parang hindi mo pinansin ang sinabi ko. Hindi mo ito pinapansin. Kumakain ako sa sarili kong kakayahan. Saan? Maglalaro ba ng football o hindi? Wala kang karapatang mangialam. Hindi ako ang dapat. Chen mo, akala mo ba nakasabit ka sa palda ng babaeng Lin? Ligtas ka na? Hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Si Lin Jingming walang kwenta. Hindi niya siya kayang kontrolin. Hindi ibig sabihin na hindi ko siya kayang galawin. Maniniwala ka ba? Kapag may sinabi lang ako, ang mga kumpanyang hinawakan ni Lin Wei, mga kumpanyang iyon, bukas ay magiging isang magulong-gulo. Maging matalino ka, umalis ka na lang, payapang mamulot ng basura mo. Huwag ka nang dumating para makagulo sa akin, para mapahiya ako. Binibigyan kita ng isang araw para mag-isip. Ipagpapatuloy mo ba kaladkarin ang lahat ng mahal mo kasama mong malunod o maging matalino ka na lang? At umalis ka? Naisip mo na ba? Puta. Tagay! Ang sarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako naging ganito kasikat. Lahat ng mga tropa natin ay nasa TV. Nakita ng nanay ko, napakasaya niya. Oy, coach. Ako si Lin Tianchi. Sa buong buhay ko wala akong hinangaang sinuman. Ikaw lang. Halika. Bahala ka. Kapag gumaling na ang binti ko, tututukan natin ang semifinals manalo sa finals bawin ang championship trophy. Puro salita, walang gawa. Bola lang. Halika, gantimpala para sa mga nagawa. Sinabi ko na dati. Nakapasok sa top 4, bibigyan ko ang bawat isa ng malaking ampaw. Wow. Salamat oh, dali. Bong De Leon, salamat amo. Kiko Aquino, Salamat, amo. Paco Bautista, Oscar Reyes, Salamat, amo. Joel Ramos, Salamat, amo. Ginoong Su, Tianxi. Chen mo, alam ko, ang mga salita at pera ay hindi sapat upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi magkakaroon ng Wanderers ngayon. Ang 100,000 na ito ay nararapat sa iyo. Kunin mo ito. Among Lin, salamat sa iyong kabutihan. Ang dati nating kasunduan ay makapasok sa top 4. Tulungan mo akong gamutin ang binti at ang tatay ko. Ang kasunduan ay kasunduan. Ang nararapat sa akin nakuha ko na. Chen mo, ano ang ibig mong sabihin? Nakapasok na sa top 4.
Tapos na ang mission ko. Kailangan ko nang umalis. Ano, coach, aalis ka? Kakapasok lang namin sa top 4. Malapit na ang semifinals. Aalis ka ngayon? Coach, hindi ka pwedeng umalis. Kung aalis ka, ano na gagawin namin? Kailangan ka namin. Chenmo, kulang ba ang pera? Pwede nating pag-usapan uli. O may iba ka pang hinihiling? Sabihin mo lang. Hindi. Manatili ka. Ako. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng team? Pasensya na. May dahilan ako kung bakit kailangan kong umalis. Chenmo, duwag ka talaga. Natatakot ka ba? Natatakot kang matalo sa semifinals? Natatakot kang mawala ang reputasyon mo bilang Diyos ng bola? O sa tingin mo, kasama kaming mga walang kwenta? Naabot na natin ang top 4. Iyon na ang limit. Ayaw mo na kaming isama? Tianchi, tumigil ka na. Ate, gusto kong magsalita. Naniniwala kami sa iyo ng sobra. Itinuring ka naming parang Diyos. Ano ang nangyari? Kakasimula pa lang umangat ng team, bigla mo na lang iniwan. May pagmamahal ka ba sa amin kahit kaunti? Chenmo? Ano ba talaga ang nangyayari? May problema ka ba? Sabihin mo. Pwede tayong magtulong-tulong para ayusin yan. Ang pag-alis ng ganito ay hindi mo ugali. Layas! Kung gusto mong umalis, layas ka. Kung may lakas ka ng loob, umalis ka at huwag nang bumalik. Kami sa mga Wanderer ay hindi nangangailangan ng isang coach na tulad mo na tumatakas sa labanan. Ingat. Kain. Anong tinititigan mo? Bakit? Bakit naman? Tatay, kumain ka ng kahel. Xiao mo ikaw. Talaga bang hindi ka na babalik? Dinala ko sila sa semifinals. Natupad ko ang pangako, ang natitirang daan, hayaan na lang sila. Dahil yung Wang. Hindi naman siguradong maganda kung mananatili ako doon. Ang network ni Wang Tianhao ay malawak at magkakaugnay. Kung talagang gusto niyang targetin ang mga Wanderer, maraming paraan siyang gagawin. At kakastabilize lang ni Linwei ng sitwasyon. Hindi na dapat dahil sa akin. Baka kung wala ako, mas kaunti ang problema nila. Bahala na. Chenmo, ikaw kumpara sa sarili mo 5 taon na ang nakalipas, mas mature ka na. Lakas ng loob mong humarap sa akin. Hindi ko rin inaasahan na si Chenmo ay ganoong tao. Kapag masama ang loob niya, sinasaktan niya ako. Tsaka sa likod ko, may ibang babae siyang nilalandi. Oh. Para pagtawanan ako, di ba? Tingnan mo itong sikat na masama ang pangalan, Pilay, kung gaano kahirap ang buhay ko ngayon. Mas mabuting tingnan mo itong ama kong na-stroke. Kung pinatay na ba ng anak kong walang kwenta na itaboy sa kamatayan, di ba? Chenmo, wala akong ibang pagpipilian. Si Wang Tianhao ay malalim ang koneksyon. Pinagsinungalingan ka niya sa akin. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngayon pumunta ako para tulungan ka. Tulungan mo ako? 5 taon na ang nakalipas, sa harap ng kamera, ang ginawa mong drama ay muntik nang makasira sa buong pamilya ko.
Ikaw naman, sa pagpapanggap na kawawa, nakakuha ka ng maraming tagahanga, naging sikat na influencer ka. Anong kabutihan ang gagawin mo? Tutulungan mo ba ako? Alam ko, wala na akong masabi. Nandito ang ebidensya na si Wang Tianhao ay nagmanipulate ng laban at saka, pinaikot niya ako para siraan ka. Ilang audio clips at bank transfer record. 5 taon na. Bakit ngayon mo lang inilabas? Ano na namang laro mo? Natatakot ako. 5 taon akong natakot kay Wang Tianhao. Hanggang nakita ko sa balita, nakita kang pilay. Pero nakatayo ka pa rin sa court. Nakita kang nakaharap sa maraming tao. Chen mo? Mas matapang ka sa akin. Kaya ayoko nang magtago. Ito ang utang ko sa'yo. Ang iyong paghingi ng tawad walang kabuluhan. Pero ito ay tatanggapin ko. Pwede ka nang umalis. Hindi ko hinihingi ang iyong kapatawaran. Pasensya na. Ito ay bayad ko ito para sa sarili ko noong 5 taon na ang nakaraan. Ebidensya. Ebidensya na huli ng 5 taon. Wow. Laban. Magsisimula na ang laro. Hindi pa ba darating ang coach? Okay lang, wag mong banggitin ang tumakas. Nandito ako, kaya mananalo pa rin tayo. 1, 2, 3. Laban. Kahit manalo o matalo, kayo pa rin ang aking ipinagmamalaki. Relax lang kayo. Mga hindi organisadong grupo talaga. Inilagay ng organizers ang mga baguhan na ito sa amin. Hindi ba iyon ay pagmamaliit sa amin? Tama. Narinig ko na ang mga ito ay mga basurang gala sa lansangan dati. Ewan ko ba kung anong swerte ang nakuha nila at nakapasok sa semifinals. Nasaan ang pilay na si Chen mo? Baka naman alam na kalaban kami. Takot ka? At nagtago na sa basurahan. Ano ang sinasabi mo? Subukan mong ulitin. Bakit natamaan ka ba? Kawang gawa mo at ng coach mo, walang magawa kundi ang magalit na walang silbi. Anong kaya niyong gawin? Ako. Mangyaring umalis kayo, huwag kayong manggulo sa aming warm-up. Walang kabuluhang paglaban. Hintayin ninyo na gawin naming 0-10 ang score at mananatili kayo sa kahihiyan ng Dongjo Cup. Umalis na tayo. Alis na. Magsimula na ang laro. Ang mga Wanderer ang magsiserve. Nako, masyadong mahina ang tira. Madaling na-intercept ng kapitan ng mga Tigre ito. Magaling na pag-iwas. Ang kapitan ng mga Tigre, diretsong pasok sa penalty area, sipa at tira sa goal. Sige. Pumasok ang bola. Wala pang 1 minuto 01 na huhuli ang mga Wanderer. Putang ina. Walang kwenta. Tang ina, wala akong kwenta? Hindi man lang mabantayan ng bola. Ano pa bang sasabihin susunod na Diyos ng bola? Pasensya na ako. Ako ang nagdala sa inyong lahat dito. Pero, baka nakapasok sa semis. Dapat kontento na tayo. Uy, nagsisimula na bang umiyak? Huwag naman. May 49 minuto pa sa second half. Hindi pa kami sawa. Amolin sumuko na. Pwede nating kausapin ang referee para sa inyong mga walang kwenta para hindi kayo maka-score ng marami, para hindi kayo mapahiya. Locker room ng team ko. Kailan naging pagkakataon ng mga natalo namin putang ina tumatahol kayo, coach? Alam kong babalik ka. Isang koponan tayo, isang buo. Siyempre babalik ako. Bakit ka babalik? Para kang tumawa sa amin? Nung kailangan ka namin, nasan ka? Ngayon babalik ka para magpanggap na tagapagligtas.
Akala ko kung sino. Hindi ba ito ang aming pilay na Diyos ng bola? Ano, hindi ka na tumakas? Kayo lang? Wala pang karapatan. 5 taon na ang nakalipas, wala. Ngayon, wala pa rin. At naglalakas loob ka bang magpakitang gilas sa harap ko? Matagal ka nang hindi. Buwisit na Diyos ng bola. Isa ka lang asong may sirang gulugod. Hindi ka naka-wheelchair, iginagalang na kita. Maliban na lang kung gagamutin mo ang binti mo ngayon. At personal kang makipaglaro sa amin. Kung hindi, walang makakapigil sa inyong matalo. Umalis na tayo. Coach, tama sila. Ang mga Tigre ay palaging nasa top 3. Kami naman, hindi na mananalo. Chenmo, huwag kang maniwala. Yan ang kanilang paraan ng pagpupukaw. Sa iyong kalagayan ngayon, kahit na ikaw mismo ang maglaro, hindi mo pa rin siguradong matatalo sila. Dr. Su, may paraan ba para ang aking binti ay pansamantalang makatiyawat kahit na makayanan ang ikalawang kalahati? Mayroon namang isa karayang pampaluwag pansamantalang makakapagpawala ng sakit sa binti, pasiglahin ang mga daanan ng enerhiya sa binti, ngunit tatagal lang ng wala pang 1 oras. Gayunpaman, inuubos nito ang kinabukasan ng iyong binti. Ang mga nauna kong resulta ng paggamot ay tuluyang mawawala. Kaya kung hindi talaga kailangan, huwag gamitin. May mas emergency pa ba kaysa dito? Coach. Gusto kong subukan. Coach. Chenmo, huwag kang magpakatapang. Kung hindi, sasali na lang tayo sa susunod na Dongjo Cup. Ito ay hindi lang isang laro. Ito ay ang aming laban para sa dignidad. Maligayang pagbabalik sa lugar ng semifinals ng Dongjo Cup. Ako ang inyong matandang kaibigan, Jim Santos. Ako si Lisa Cruz. Ang laro sa unang kalahati para sa mga Wanderer napakahirap. Pansamantala silang may score na 0-3 at nasa likod ng malakas na mga Tigre. Oo, kung wala ang pangunahing coach na si Chenmo. Ang mga kabataang ito sa larangan ay hindi makahanap ng tamang kondisyon. Tingnan natin ang ikalawang kalahati. Kung sila ba makakabawi ng kondisyon, gumawa ng himala. Lahat kayo magpakaalisto. Subukan pa ninyo pagsikapan sa ikalawang kalahati, makaskor pa ng 7 o 8. Hayaan silang maging isang biro sa kasaysayan ng football. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Labanan ang mga ito na walang disiplina. Walang pinagkaiba sa warm-up game. Hayaan silang umiyak at bumalik sa circus. Iyan si Chenmo. Hindi ba siya ay umalis na sa mga Wanderer? Kailan siya bumalik? Ang kanyang binti, bakit hindi na siya pilay? Diyos ko, nakasuot siya ng jersey. Papasok siya sa laro. Ano ang nakikita ko? Nakatayo sa unahan ng mga Wanderer. Sino iyon? Chenmo. Bumalik si Chenmo sa mga Wanderer. Isinuot niya ang damit ng manlalaro. Ang kanyang binti. Ang kanyang binti ay napakatatag. Paano ito naging posible? Ito ba ay himala ng medisina? Hindi ka panipaniwala. Chenmo, siya ba mismo ang maglalaro? Ito, paano ito mangyayari? Bumalik siya at ang kanyang binti ay mukhang... Ganap ng gumaling, nakakagulat ito. Ito. Hindi. Imposible ang binti mo. Dati kang nagpapilay-pilay. Bakit? Nakikita mo akong nakatayo rito, natakot ka na? Hindi ba dati mong sinabi na sisipain mo kami ng 0-10? Ilalagay mo kami sa kasaysayan ng kahihiyan magpakailanman. Ngayon, nandito na ako, kaya hulaan ninyo sino ba talaga ang ilalagay sa kasaysayan ng kahihiyan. Tara. Chenmo, salamat. Salamat sa pagbalik mo. Alam mo ba kung wala ka malamang... Sinabi ko na, unang panalo ang tropeyong ganito. Isa tayong grupo ibaba mo, hindi ko kayang panoorin sila na nakakaranas ng ganitong kahihiyan. Anong nangyari sa'yo mukha mo? Bakit ang sama ng mukha mo? Wala, medyo lang. Chenmo? Coach. Chenmo, coach, huwag mo akong takutin. Coach, gising. Chenmo, gising. Ate Mingyu, anong nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang nahimatay? Ito ba? Ang binti niya. Side effect ng karayang pampaluwag. Binalaan ko siya.
Ito ay sobrang paggamit ng kanyang binti na mahina ng mga daluyan ng enerhiya at potensyal puwersahang pinilit ang lakas para suportahan ang pagtapos sa matinding laro. Ngayon, nagbabalik na ang epekto. Lumalalang lahat ng dating sugat, ang pagbara ng mga daluyan ng enerhiya, mas malala kaysa dati. Ano ang mangyayari? Ang binti niya. Kung hindi maganda. Ang mga ugat at kalamnan ng binti na ito ay maaaring permanenteng manghina. Wala nang sasabihing maglaro ng football. Kahit ang paglalakad ay magiging problema. Ang aking halos 2 buwang paggamot ay nasayang lang. Ano permanente? Hindi, Ate Mingyu, ang galing ng iyong medisina. Tiyak na may paraan ka, di ba? Gaano karaming pera? Anong gamot kahit... Karaniwang paraan, limitado ang epekto. Maliban kung gumamit ng isang lihim na pamamaraan mula sa aking paaralan, putulin ang kanyang baluktot na buto ng binti at muling ikabit. Kasama ang lihim na paligong panggamot, puwersahang hubugin muli ang mga daluyan ng binti baka maaaring ganap na gumaling ang kanyang sugat sa binti. Pero masyadong delikado, meron lang akong 70% na katiyakan. Ano? Putulin ang sakit nun. Dr. Su, gusto kong subukan. Tiyan mo. Kaysa maging baldado habang buhay, mas mabuti pang makipagsapalaran. Sa finals na ito ang taya, sundin natin ang napagkasunduan. 3-1, papayagan natin ang Dragon Brillante na manalo ng 2 goal. Panatilihin ang record na walang talo. Diretso sa kampyonato. Malaki ang pera ngayon. Kung gagawin natin ng tama, bawat isa kahit papaano, ay kikita ng 100 bilyon. Sir Wang, napakagaling ninyo. Sumusunod kami sa inyo. Tama iyan. Sa parte ng mga Tigre, sinaayos na namin sila. Sila ay walang choice kundi sumunod. Sige. Sir Wang, balita lang talo ang mga Tigre. Ano? Talo ang mga Tigre? Talo sa mga iyon? Nawala ang pagkakataon sa finals. Paano nangyari iyan? Tiyak ang balita, ang mga Wanderer ay pumasok sa finals dahil bumalik si Chenmo sa kalagitnaan ng laban at siya mismo ang naglaro. Siya lang ang tumalo sa mga Tigre. Chenmo. Yang si Chenmo na naman, walang hiya. Pilay ang isang paa, hindi pa tumatahimik. Paulit-ulit niyang sinisira ang plano ko. 5 taon na ang nakaraan, hindi ko siya natapos. Kasalanan ko yon. Sa pagkakataong ito, siguradong papagbabayarin ko siya at ang walang takot na si Lin Wei. Nung mahal. Ate Mingyu, ang mga gamit mo ay medyo malaki yata. Sa tingin ko, yung lagari ay pangputol ng kahoy, di ba? Lihim na sining ng paaralan, sinaunang paraan gamit ngayon. Basta ang kopang gamit, okay na. Huwag kang mag-alala, mabilis ang aking kamay. 3 araw lang, gagaling ka tulad ng dati. Hindi. Dr. Su, hindi. Ate Mingyu, sa tingin ko, tungkol sa bagay na ito, siya hindi pwedeng madaliin, di ba? Tingnan mo, hindi ko pa nasasabi sa tatay ko at sa kapatid kong babae. Hindi ko pa naisa sa ayos ang mga dapat gawin. Hindi ko pa naisa sa ayos ang mga bagay sa bahay, ang taktika ng football team. Hindi ko pa naisip ang impormasyon ng kalaban sa susunod na laban. Hindi ko pa napapanood. Kung gusto mo, maghintay pa tayo ng ilang araw hanggang maayos ko ang aking kondisyon. Magawa ko ang kumpletong paghahanda sa isip. Mas mabuti ng maikling sakit kaysa matagal. Chenmo, kung mas patagalin mo ng isang sandali, mas tataas ang panganib. Ngayon ang pinakamagandang sandali. Kayanin mo, balibaliking buto, muling hubugin, muling isilang. Diyos ko, ang tunog na ito! Coach, okay pa ba siya? Wala nang tunog, Coach. Hindi naman siya namatay. Ang mga Lin Jingming, Wang Tianhao kung hindi dahil sa kanila. Chenmo, kailangan mong kayanin. Kami, hindi ka pwedeng mawala sa aming team. Kuya
Kaya tingnan mo ang iyong social media kahapon ng gabi, dumami ng 2 milyong followers. Sabi nila ikaw ang kanilang idolo. Ciao mo ah. Ang nurse na nag-aalaga kay tatay. Pumunta pa sa akin at tinanong kung pwede raw makakuha ng autograph mo. Tatay, ang mga iyan ay mga pansamantalang pangalan lang. Kung talagang makuha ang kampeonato ng Dongjo Cup, iyon ang tunay na kakayahan. Tatawag ako kay Linzong. Chenmo, pare, matagal na tayong hindi nagkita. Ang kalusugan ng iyong tatay, ayos na ba? Wang Tianhao, anong ginagawa mo rito? Huwag kang masyadong galit, tayo ay matagal nang magkakilala. Narinig ko na ang tatay mo ay nagpapagaling dito. Espesyal akong pumunta para makita. Eto na, nakabili lang ang aking kumpanya. Isang pribadong rehabilitation center. Ang kapaligiran kagamitan medikal na kawani ay nasa international standard. Kung gusto ninyo, kaya ko agad na ayusin ang paglipat ng tatay mo. Lahat ng gastos ako ang sasagot. Tiyak na makakakuha siya ng mas mahusay at kumpletong paggamot. May masamang balak ka. Wang Tianhao, itigil mo na ang ganyang ugali, ang pagpapanggap mong pag-uugali. Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo ng diretso. Matalino, matalino. Gusto ko yan, kausapin ang matatalino, Chenmo. Meron kang husay, may pananaw. Kahit na napilay ka, kaya mo pa rin gumalaw ng mundo. At ako, may kapital, may koneksyon, may malawak na network. Sa pagitan natin, bakit pa tayo mag-aaway? Para pagtawanan ng iba, tama ba? Kung tayo'y magkaayos, magkaisa, sama-samang kontrolin ang imperyong football. Kung sasang-ayon ka lang, ang mga hindi maganda nun, papawalang bisa na natin. At kaya ko rin bigyan ka ng bahagi para maging ikaw tunay na isa sa mga kasosyo. Ano sa tingin mo? Kasosyo, imperyong football, Wang Tianhao, 5 taon na, pera at kapangyarihan pa rin ang gamit mo. Akala mo lahat ng tao katulad mo, dumi ng pera at kalkulasyon ang nasa utak mo. Ako si Chenmo, naglalaro ng football. Dahil mahal ko ito, dahil malinis, gusto mo akong sumama sa karumihan mo? Panaginip lang yan. Chenmo, huwag mong pagmamangmangan. Wang Tianhao, sabihin mo sa mga tauhan mong Dragon Brillante, ang kampeon ng Dongjo Cup. Ako si Chenmo ang makakakuha. Oo nga pala. Dragon Brillante? Sina Jiang Hao, hindi ko alam kung sa mga taong ito nabubuhay sa pag-ayos ng laban. Sa ilalim ng taba nila, gaano pa kaya kakayahan? Huwag naman sa final, sobrang pangit ng talo. Tapos sasabihin pa na dati akong kasamahan. Hindi ko kayang mahiya. Wala nang sundo. Hindi ka sumunod sa magandang usapan, masama ang darating. Chenmo, ikaw ang may gusto nito. Umalis na tayo. Halika. Tagay tayo, Mr. Zhang. Baby, tinatanong ka ni Kuya. Si Kuya, malakas ba? Si Hauge ang pinakamalakas maging sa court o sa labas. Paalisin sila. Lakad-lakad. Bilis. Bilis. Wang Zong, bakit ka nandito? Bilis, umupo ka. Sabay tayo maglaro. Jiang Hao, tingin ko ikaw ay masyado nang matagal na komportable ang buhay kaya hindi mo na alam apelyido mo, hindi mo na alam. Pinasasabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa mga araw na ito. Yang 2 onsa na karne sa iyong pantalon ay alagaan mo, malapit na ang finals. Wang Zong, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin. Sinong kalaban? Aling foreign team? Iutos po ninyo sa akin. Paano ako gaganap? Tama. Handa na ba ang script? Ipinapangako ko, gaganap ako para sa'yo. Perpekto. Magpanggap, putang ina mo. Hindi ito pagganap. Ngayon, ang kalaban mo ay si Chenmo. Dating kasamahan ninyo, siya ngayon ang namumuno sa Wanderers. Pumasok sa finals. Chenmo. Sinong Chenmo? Wang Zong, huwag kang magbiro. Yang pilay na yan, hindi ba dati pa... Pilay, siya ay dating ipinagkanulo ninyo ang Juifeng Chushen. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya bumalik,
At siya ay nangunguna sa isang grupo ng mga pangit na halaman at nakapasok sa finals ng Dongjo Cup. Malapit na kayong magkaharap sa finals. Imposible, Chenmo. Noon ay nakita ko mismo na nabali ang kanyang binti. Paano siya nakapasok sa finals? Tingnan mo ang itsura mo, ikaw sa mga nakaraang taon. Ay pera at babae lang ang alam. Ano pa ang natitira sa iyo? Sa katawan mong ubos na? Paano mo makakalaban ang 5 taong nagpigil ng galit at bumalik na si Chenmo? Makinig ka, bago ang finals, gawin mo ang mag-ingay ng husto online. Sabihin mo na si Chenmo 5 taon na ang nakaraan, nang akit ng asawa ng iba, nang api ng mga kasamahan, naglaro ng illegal na laro. Palakihin mo at iulat sa media. At saka, umupa ka ng mga troll at siraan mo siya ng todo, gawin mong magulo ang sitwasyon. Sirain mo ang kanyang reputasyon. Oo, ito ang kaya namin. Tungkol sa finals, handa muna kayo, ako na ang bahala. Para matiyak na si Chenmo ay hindi makakalaro sa araw na iyon. Ang galing ng pag-aayos ni Wang Zong. Kampante na ako sa inyong pag-aayos. Ay kampante po kayo ang online na paninira. Bahala na ako. Sa panahong ito, mag-iingat ka. Umalis! Ay Wang Zong, dahan-dahan po. Ito unang isip sa dantian? Ibaba ang key sa iyong kwan. Sa galaw hanapin ang katahimikan? Maging relax ngunit hindi maluwag. Ang dati mong galaw ay halos umabot lang sa antas ng tingjin. Ang pagpuwersa ay matigas pa rin. Masyadong umaasa sa biglaang pagputok. Ang natitira, ikaw na ang bahala mangintindi. Itoon ang isip sa dantian. Ibaba ang key sa iyong kwan. Sa galaw hanapin ang katahimikan. Maging relax ngunit hindi maluwag. Ang dati mong galaw ay halos umabot lang sa antas ng tingjin. Ang pagpuwersa ay matigas pa rin. Masyadong umaasa sa biglaang pagputok. Pasensya na, medyo nahihilo ako sa elevator. Miss, pakiusap, umayos ka. Oy, ang lamig mo naman. Aba, ikaw ba yung sikat ngayon? Football coach? Chenmo ba? Nakita ko na ang laro mo. Ang gwapo mo talaga. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Lumayo ka sa akin. Ano ginagawa mo? Tulong. Hoy, ikaw. Tulong! Hinalay niya ako. Mabilis, may tao ba? Siya yan. Siya yung nasa elevator kanina. Hinalay ako. Nasa elevator pa. Hinahawakan niya ako. Hindi! Wala akong ginawa. At gusto pa akong hilahin ng sapilitan. Tawagan niyo na ang pulis. Tumawag na kayo ng pulis. Chenmo ang nangyari. Ulitin mo, sinabi ko na ng 3 beses. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok muna ako, tapos pumasok siya habang umaandar ang elevator. Kusang lumapit siya sa akin tapos umiwas ako. Pagbukas ng pinto ng elevator, siya mismo ang naghubad ng damit tapos tumakbo at sumigaw. Pinagbintangan niya ako. Siya ang nagsisinungaling. Mr. Policeman, siya ang sinungaling. Nakita niya akong mag-isa. Pagpasok niya, ginagalaw niya ako. Hinawakan niya ako ng hindi maganda. Kung lumaban ako, binantaan niya pa ako. Babae lang ako. Paano ko naman ipagsasawalang bahala ang dangal ko? Chenmo, public figure ka rin, dating hari ng bola. Naintindihan namin na malaki ang pressure sa'yo. Pero kung nagkamali ka, dapat umamin ka. Wala akong ginawa kung ayaw ninyong maniwala. Maaaring kunin ang CCTV sa loob ng elevator. Hindi ba magiging malinaw na ang lahat? Sinuri na namin. Sa kasamaang palad. Ayon sa ospital. Ang CCTV sa loob ng elevator. Ay. Inaayos nitong mga nakarang araw, walang recording. Pag-aayos at pagsubok, ito paano naging ganoon kasabay?
Tiyak siya iyon, Mr. Policeman. Alam na niya noon pa nasira ang CCTV kung hindi paano siya naging ganyan kapal ang mukha. Mr. Policeman, dapat ninyo akong tulungan. Chenmo, narito ang saksi. Kahit wala pa tayong ebidensyang pisikal, ngunit batay sa salaysay ng biktima at sa iyong nakaraan, may sapat tayong dahilan. Upang paniwalaan si Miss Lily Bautista. Ikaw ay pinaghihinalaan ng panlalalaki. Ayon sa batas, kami ay magdedetain sa iyo pagkatapos ng investigasyon, sasailalim ka sa mas mabigat na parusa, kabilang ang pagkabilanggo. At detensyon. Hindi talagang hindi, Mr. Policeman. Bukas ng hapon ang final ng Dongjo Cup. Ako ang coach ng mga Wanderer at pangunahing manlalaro, hindi ako pwedeng mawala sa team. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Pinagbintangan lang ako. Kailangan kong sumali sa laban. Pantay-pantay sa harap ng batas. Sino ang nagutos sa'yo? Si Wang Tianhao ba? Mag-ingat ka. Ay! Ano ba yan? Anong oras na bakit wala pa si coach? Hindi rin sumasagot sa tawag. Na-traffic kaya siya. Hindi naman nahuhuli si coach tapos finals pa ito. Kahapon ng hapon pagkatapos daw pumunta sa ospital para bumisita sa tito, hindi ko na siya makontak pero sabi sa ospital okay naman ang tito. Umalis daw agad si Chenmo. May mali, hindi ganito si Chenmo, hindi siya basta-basta nawawala ng walang paalam. Magpapaalam lang ng isang emergency na balita. Kakakuha lang ng istasyon ng ulat na dapat ngayong hapon sasali sa finals ng Dongjo Cup ang coach at manlalaro ng mga Wanderer. Ang dating football guard na si Chenmo ay iniimbestigahan dahil sa umano'y sa loob ng isang ospital kagabi ng panggagahasa at pang-aabuso sa isang babae. Siya ay nasa kustodya na ng pulisya. Ayon sa ulat, inaalam pa ang mga detalye ng kaso, ngunit tiyak na si Chenmo ay hindi makakasali sa finals ngayong araw. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kontrobersya sa online. Walang katotohanan, yan bintang-bintang lang yan. Paano naman mangyayari na gawin ni coach ang ganun? Panggagahasa imposible. Talagang imposible. Buwisit na Chenmo, umalis ka sa football basurang team, nagkakandili ng rapist, dapat silang ma-disqualify. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin natin? Tahimik lahat. Hindi ako naniniwala, hindi ganyan si Chenmo plano ito. Malamang may ayaw tayong manalo ng kampeonato. Kung magulo tayo ngayon, magiging panalo nila iyon. Pero, wala si coach. Paano tayo mananalo? Kung wala siya, andyan pa rin ang mga Wanderer isuot ang inyong uniforme para sa inyong sarili. At para din mapatunayang inosente siya. Mga Wanderer sa laban. Ang dating soccer god na si Chenmo inaresto dahil sa aligasyong panghahalay. Bumagsak ang presyo ng shares ng Lean Group, nawala ang bilyon-bilyong piso. Nagkaroon ng pagbabago sa finals ng Dongjo Cup. Bossing Wang, ang trick mo na ito, ang galing mo talaga. Ngayon, hindi lang siya makakalaro. Ang pilay na iyon, kung hindi man siya mahatulan, swerte na niya yon. Ang mga Wanderer. Wala na. Walang leader. Tingnan mo si Lin Wei at ang kanyang mga pangit at walang kwenta. Paano pa sila magyayabang? Malamang ngayon umiiyak na sa locker room. 5 taon na ang nakalipas, hindi siya karapat-dapat na tingnan ko siya ng diretsyo. Ngayon, wala pa rin siyang karapatan para tingnan ko siya ng diretsyo. Gumamit lang ako ng munting trick ang taong ito. Ay napilitan ko hindi na makapaglaro. Kagabi sinamantala ko at nag-short sell ng Lean Group. Lalo akong kumita ng 10-10 bilyon. Kayong lahat, makinig kayong mabuti, ang finals na ito hindi ito peke na laro. Gusto ko kayong ibigay ang lahat ng inyong lakas, seryosong laban, ang mga Wanderer, tapakan natin. Dragon Brillante dapat mapanatili sa loob ng Maharlika. Ang walang talong records. Bossing Wang, makatitiyak kayo. Mga tropa, alam ang tama, siguradong wawasakin sila para ang mga walang kwenta na iyon. Walang pagkakataong makabangon. Sige. Opisyal. Bago kayo magdesisyon, maaari ba akong humiling ng isang pagsusuri? Anong pagsusuri? Sa nakaraang isang buwan, para gamutin ang sugat sa aking binti, gumamit ako ng natatanging ointment ni Dr. Su Mingyu. Sa aking kamay, tiyak na may natitira pang ointment. Gamit ang profesional na kagamitan, madali lang matukoy. Si Lily Bautista, iginiit na kahapon sa elevator, gamit ang kaliwang kamay ay nang abuso at nang halay sa kanya at may paghila at paglaban. Kung totoo na ginahasa ko siya sa kanyang katawan.
Tiyak na may natitira ang sangkap ng ointment mula sa aking kamay. Kung wala, nagsisinungaling siya, pinagbibintangan niya ako. Makikipag-ugnayan ako agad sa technical department para ayusin ang pagsusuri. Lumabas na ang resulta. Sa kaliwang kamay ni Chenmo, may natatangi talaga sangkap ng yerbang chino at sa mga damit ni Lily Bautista at sa mga bahagi ng kanyang katawan, walang nakitang bakas ng sangkap na iyon. Lily Bautista, may gusto ka pa bang sabihin? Bakit mo binintang si Chenmo? Hindi. Hindi. Si Wang Tianhao, binayaran niya ako para gawin ito. Mr. Chen? Pasensya na. Mali ako. Mr. Chenmo, malinis ka. Ngayon, pwede ka nang umalis. Wang Tianhao, sa huli ginamit mo pa rin ang pinakamaruming paraan. 5 taon na ang nakalipas, sinira mo ang karera ko. Ngayon, gusto mo akong ipakulong ng tuluyan at sirain ang lahat para sa akin at sa koponan. Wala na akong dapat ikabahala. Dito, may kinalaman kay Wang Tianhao, mas mabigat na krimen, kasama ang rigged game noong 5 taon, pag-upa ng manggugulo, at sistematikong ebidensya ng paninirang puri sa akin. Dati dahil sa kaligtasan at para maging valid ang ebidensya, hindi ko ito inilabas. Ngayon ibinibigay ko ito sa inyo. Sana ay makatanggap ng makatarungang desisyon mula sa batas. Mga manunood, maligayang pagdating sa Dongzhou Cup sa finals. Ang arena ngayon ay napakaliwanag at kumikinang. Tama, ang mga pangunahing tauhan ngayon, isa sa kanila ay ang Dongzhou Cup. Ngayong taon, ang pinakamalaking dark horse na lumikha ng hindi mabilang na mga himala, mga Wanderer. At ang kanilang kalaban ay ang paborito ng torneo, ang 5-peat champions. Ang Dragon Brillante na may maraming pambansang manlalaro. Hao Shen, Dragon Brillante! Dragon Brillante! Nag-iisang dragon sa mundo, Hao Shen! Tingnan mo ako, mahal kita! Mga gago kayo. Kung wala si Chenmo, wala kayong silbi. Maghintay kayo na sipain namin kayo hanggang umihi kayo sa takot. Mga palaboy, dapat manahimik na lang at gumala ang football na ito. Hindi basta-basta mapapasukan ng sino man. Jiang Hao, 5 taon na. Chenmo. Coach, hindi mo pa rin binabago yung ugali mong nagpapanggap na malakas masamang ugali. Ano to? Ang taong ito ay dapat nasa kulungan. Chenmo, Imposible. Hindi ka dapat nandito. Coach? Coach, bumalik ka na. Alam ko na, tiyak na hindi mo gagawin ang mga masasamang bagay na iyon. Chenmo, naniniwala ako sa'yo. Anong nangyayari? Paano nila pinakawalan ka? Gumamit ba sila ng anumang kakaibang paraan? Kung kailangan, makikipag-ugnayan ako agad sa pinakamahusay na grupo ng mga abogado. Anong nangyayari? Paano nakatakas ang rapist na yon? Mga gwardya, hulihin ninyo siya agad. Hindi siya karapat-dapat tumayo rito. Organizing committee ng paligsahan. Ano ang ginagawa nila? Ang mga taong tulad niya ay sumali sa paligsahan ay isang insulto sa football. Lumayas ka, referee committee. Nakita ninyo lahat, di ba? Ang suspect na kriminal na nanggagahasa at nangaabuso na katakas dapat siya nasa bilangguan. Papuntahin agad ang pulis para dakpin siya. Ang laban na ito. Hindi siya dapat sumali. Ito ay isang paglapastangan sa Dongzhou Cup. Wala pang konklusyon ang usapin. Bago ang desisyon ng korte, siya ay inosente. Hanggang sa maliwanagan ng usapin, sino bang mga has na dalhin siya? Wala akong kasalanan. Sila ang nagplano at nagtraidor sa akin. Nalaman na ng pulisya ang katotohanan. Naibalik na ang aking dangal. Ako ay formal na pinalaya. Kalokohan! Sino ang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Tiyak ang ebidensya. Hindi ka maniwala, mamaya malalaman mo. Emergency announcement ng pulisya. Nalinaw na ang maling paratang kay Chenmo. Pinalaya siya ng walang sala. Isang babaeng apelyidong Liu dahil sa hinihinalang maling akusasyon ay dinakip. Mga manonood, opisyal ay talagang naglabas na. Opisyal na pahayag. Nagpatunay na si Chenmo ay maling inakusahan. Siya ay pinalaya na ng walang sala. Inosente si Chenmo. Pwede nang lumahok. Maling paratang lang pala. Sabi ko na nga ba si Chenmo ay hindi ganoong tao. Sino bang walang hiya? Sa ganitong espesyal na sitwasyon, gumawa ng ganitong bagay.
Buti naman, nalinaw na si Chenmo. Ngayon magiging kawili-wili na ang laban. Chenmo, alam ko na wala kang sala. Lahat ito ay gawa ni Wang Tianhao. Itong matandang lalaki, napakasama niya talaga. Yung mga gamit sa laboratorio dalhin dito. Puta, wala nang pakialam sa side effects. Gusto ko na ngayon din ipadala agad dito. Batay sa pinakabagong ulat ng pulisya, may bisa ang paglahok ni Chenmo. Paki-request sa magkabilang koponan, maghanda agad, magsisimula na ang laban. Zhang Hao, halika na. Tingnan ko kung sa loob ng 5 taon, bukod sa pagsipsip at pagsamba, panloloko at pagmamanipula, ang iyong kakayahan sa laro kung meron ka bang kahit kaunting pag-unlad. Chenmo, 5 taon na ang nakalipas, swerte ka lang nakuha mo ang titulong Diyos ng Bola. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino ang tunay na Diyos ng Bola. Tianchi, sumalo ng bola. Panahon na para gumising ka sa iyong panaginip. Bukod sa matigas ang bibig mo, Ano pa ang natitira sa iyo? Naagaw ang bola kay Hao Shen. Paano nangyari iyon? Aksidente, talagang aksidente. Simula pa lang pinabayan ni Hao Shen ng isang bola. Diyos ko, hindi nakapagtataka na dating Diyos ng bola, binigyan ng Dragon Brilyante ng isang malakas na babala. lahat gumising kayo at mag-focus. Kahit gaano kagaling si Chenmo, isa lang siyang tao. Huwag kayong matakot sa kanya, gawin lang natin ang ating pagsasanay. Hoy, Sa inyong mga patalastas, hindi ganyan ang paglalaro. bilisan ninyo. Buiset. Bantayan siya. Huwag siyang hayaang sumipa. Mabilis. Hindi. Mga kahoy ba kayo? Ni isang payat ay hindi ninyo maharap. Hindi, Hauge. Masyadong tusok ang kanilang galaw. Paano namin sila mapipigilan? Depensa, depensa. Tayo na. Ang Dragon Brilyante ay naaapi, ang kanilang koordinasyon ay mahina, ang depensa ay puno ng butas. Gamit ang kanyang master level na pag-oorganisa, ganap na kontrolado ni Chenmo ang gitnang bahagi. Ang mga malalaro ng mga Wanderer alam nila ng malinaw kung ano ang dapat nilang gawin. Coach! Kapitan Zhang Hao, bakit sa first half malaki ang pagkatalo? Umalis kayo, umalis. Wala nang dapat pag-usapan. Tactical ba iyon? Sagutin, Kapitan Zhang Hao. Ano ba? Yung loko-lokong pilay naka-drugs ba? 5 taon na ang lumipas, nasa peak pa rin siya. Apat na beses na kampeon, 5 taong hari. Libo-libong resources ibinuhos sa inyo. Ginawa kayong national idol para sa araw na ito. Para kayong katawa-tawa ng isang pilay na galing sa junk shop, tinalo ng 4-year. Amowang sa first half namin underperform lang, sa second half babawi kami. Babawi. Dahil lang sa bibig nyo? Ito ay mula sa aking pinakabagong imbensyon ng lab ko, Super Frequency 1. Makagigising. Sa loob ng katawan ninyo natutulog na halimaw. Bilis, lakas, reaction. Tataas ng 300%. Sa second half, ipapagawa ko sa inyo na ang buto ni Chenmo. Isa-isa durugin dito sa damuhan. Amowang ito, meron bang anong side effects?
side effects para sa superhuman. Kailangan magbayad ng presyo, basta mangungutang lang ng potensyal ng buhay. Mag-injection. Mababawasan ng 10 taon ng buhay. Mababawasan ng 10 taon? Hindi ako magpapa-injection. Ito ay laro ng buhay. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapa-injection. Amo Wang, pakawalan mo kami. Maglalaro kami ng maayos. Maglaro ng maayos. Kayo ay bulok na hanggang buto-ham. Ayaw magpa-injection ha? Sige. E di ngayon ko na ipapatawag ang mga record ninyo sa mga nakaraang taon. Lahat ng match fixing at illegal na bookkeeping ng sugal at saka. At saka kayo mga litratong may kasex na fans. Lahat ibibigay sa media, hoy, hulaan ninyo. Ang mag-injeksyon at mabawasan ng ilang taon o mapahiya at masira ang reputasyon o makulong ng habang buhay na mas masakol. Puta, mamatay din naman. Patayin sila. Si Hao Shen talaga. Kayo? Handa na ba kayo? Simulan na. 3, 2, 1. Ito ang pakiramdam. Chenmo. Patay ka na. Coach, parang paper tiger lang sila. Paniguradong panalo tayo ngayon. Sa tingin ko, hindi pa ako na ipapakita ang kakayahan ko. Chenmo. Sa first half, hinayaan lang namin kayo. Ang totoong laban, kasi simula pa lang. Dragon Brillante, nag-iisa sa mundo, Dragon Brillante, nag-iisa sa mundo. Nagulong ang lahat sa simula ng ikalawang bahagi. Ang Dragon Brillante ay parang ibang koponan. Ang physical na laban, ang lakas ng pagsabog. Mga Wanderer, mukhang nasaktan ang tindi ng laban na ito. Nakita mo ba? Sa harap ng ganap na lakas, anumang teknik ay pakitang tao lang. Sipain ninyo ng malakas. Sipain sila hanggang mamatay, pumuntos pa kayo ng marami. Ano bang problema nila para silang nababaliw? Hindi tama bumabaliktad ang kanilang enerhiya. Biglang lumaki ang lakas ng kalamnan. Ito ay tiyak na hindi normal na pagsasanay ang kayang abutin, Weiwei. Malamang gumagamit sila ng droga. Droga. Kaya ba nating ihinto ang laro? Hindi kung bigla tayong huminto, sila ang mag-aakusa sa atin. Ngayon, si Chenmo na lang ang maaasahan at ang kanilang sarili na lumaban gamit ang lakas ng loob. Pilay na, Chen. Ikaw ang susunod. Lakas lang, walang teknik, parang toro lang. Lumapit kayo. Makinig kayo. Huwag kayong makipagbanggaan ng direkta. Gamitin ang itinuro ko sa inyo, lambot laban sa tigas. Pag-iwas ang pangunahin, ituring silang mga poste na lang pasa at takbo. Gamitin ang utak nyo sa laro. Sundin ng coach, labanan sila. Tama, laban na, sige. Mga Wanderer. Panalo.
Pumasok, kinakaya nila malaking presyon sa napakahirap na sitwasyon. Nakapuntos sila ng mahirap na goal. Lin Tianchi, pinatunayan niya ang kanyang sarili. Chenmo, mabubuhay siya sa Dongzhou Cup. Napakahirap nito tagumpay ng determinasyon, mga taktikal na pagbabago ni Chenmo nagkaroon ng agarang epekto. Mga basura kayo at nagre-rebelde pa kayo? Bumangon kayo, atake. Huwag hayaan silang makapunto. Tapos na lahat. Ang galing! Astig. Kami ang kampeon. Nagawa natin. Chenmo, nagawa natin. Nagawa natin. Anong nangyari? Walang kwenta, walang kwenta. Ngayon makipag-ugnayan agad sa organizing committee at media. Questionin ang pagiging patas ng laban. Akusahan sila ng mga wanderer na gumamit ng ipinagbabawal na paraan. Gawing hindi wasto ang kanilang kampyonato at ibasura ito. Ginoong Wang Tianhao, pinaghihinalaan kang minamanipula ang laban ilegal na pagkakakulong panloloko sa negosyo, pamimilit at sadyang pananakit at iba pang mga kaso. Ngayon may matibay na ebidensya mangyaring sumama sa amin para sa investigasyon. Nagkakamali kayo, alam mo ba kung sino ako? Mali ang inaresto ninyo. Inosente ako, Wang Tianhao. 5 taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin, ang kapital at kapangyarihan ay maaaring mangibabaw sa football. Ngayon, gagamitin ko ang tropeyong ito ng football para sabihin sa iyo, ang football ay para lamang sa mga tunay na nagmamahal nito at nagpapawis para dito at taos-pusong tao. Talo ka. Bitawan mo ako. Tatay, ang ganda ng hangin dito sa parke. Sa susunod, dadalhin kita ng mas madalas para mamasyal. Tingnan nyo si Chenmo. Siya ang Diyos ng football na humahabol sa hangin. Diyos ng football na humahabol sa hangin. Diyos ng football. Wow, Diyos ng football! Ikaw nga. Kamusta? Kamusta? Pwede po ba kaming bigyan ng autograph? Syempre. Pahiram ng bola, pahiram. May panulat ba? Panulat? Ay, nasan ang panulat ko? Nasan ang panulat ko? Nahanap ko na. Dito isulat. Sige, sige. Sige, salamat. Bakit kayo ganyan kagusto maglaro ng football? Ang galing maglaro ng football. Tulad mo na sipain ang bola para maging isang dragon at Tai Chi pattern. Lalo na yung galaw na long rainbow piercing the sun. Ang galing. Oo, at yung silent bullet. Okay, sige, mag-ensayo kayo ng mabuti kasi ang paglalaro ng football, ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan at pagkakaisa. Sige, hindi na kita aabalahin, lakad na. Sige, salamat. Paalam Diyos ng football. Bye. Laro lang kayo, laro lang. Patingin nga. Ang bola na may autograph ay sisipain? Ayaw ko siyang sipain, sayang. Wag si Pine. Nakikita ko sila. Parang nakikita kita noong araw. Maglakad pa tayo. Chenmo. Magandang araw po, Tio. Bakit ka nandito? Pumunta ako para bisitahin si Tio at para itanong sa'yo. Anong itatanong? Tapos na ang season ng team, nanalo na rin ng kampeonato. Ikaw, ano ang susunod mong plano? Hindi pwedeng ganito lang palagi. Balak ko na unahing ayusin ang konsepto ng Kung Fu Football at isulat ito pagkatapos magtatag ng isang training camp ng martial arts.
para mas maraming tao ang maranasan ang saya ng football at diwa ng martial arts. Magandang ideya eh. Ikaw para sa kinabukasan ko, ano ang plano mo? Ang unang hakbang, hindi ko alam kung si Amulin ay papayag na bigyan ako ng karangalan. Nasamahan ako sa cafe doon para uminom ng kape at mag-usap ng detalyado tungkol sa hinaharap pang matagalang plano. Dahil nanalo ka ng kampyonato, bibigyan kita ng pagkakataong ito pero ikaw ang magbabayad. Walang problema. Tara na,